po, mga banateros, mga kabiyaya, sana i-share nyo ito. Nananawagan po ako sa mga senador sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na kagatin nyo po yung hamon ni Erwin Tulfo or yung mga senador ni BBM. Kagatin nyo yung mga kakalad ka rin daw, yung mga kukwelyuhan, yung aarestuhin daw kayo, kagatin nyo po yun. Mas maganda po yan na sila mismo ang gumawa ng daan para magalit ng gusto yung taong bayan. Sila po yung nyo, labanan nyo po. Ayan po yung panawagan namin. Panawagan ko to, sana makaabot to kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa lahat ng legit senator. Kasi fake yung nasa kabila eh. No? Kasi alam nyo, katulad yan, hindi tama yan eh, na ganyan yung sasabihin mo. Bumalik si Erwin Tulfo sa pagiging vlogger, sa pagiging balasubas na news anchor or journalist. Sige, sabihin na natin journalist ka. Sige, punyeta, gusto mo yan eh. No? Bumalik siya sa ganon at kung ano-ano na, kung matatandaan nyo, di ba? Grabe murahin yan sila Ontiveros, Kiko Pangilinan, Trillanes, pero ngayon mga kasamahan niya na. Ang nakakadiri lang kasi dinura mo noon, hinigup mo ngayon. Diba? So kaya ngayon nananawagan ako kay Senator Alan Peter Cayetano at sa lahat ng miyembro mo, na sa lahat ng senador na nasa panig mo, kagatin nyo po yung offer or yung hamon ni Rapi Tulfo at iba pang mga senador sa kampo ng Tulfo Brothers. Kagatin nyo po yun. Mas maganda po yan. Hindi po dahil gusto kong magkagulo Gusto ko po kasing mangyari yan para mas lalong magalit ang taong bayan at maipakita sa Tulfo Brothers kung gaano kapangit na yung pinaggagawa nila ngayon. No? Basurang-basura na kasi kayo eh. 'Di ba? Basurang-basura na kayong magkapatid. Dadagdag mo pa yung isa pa na todo pa sa inyo, todo kampi pa. Kung hindi daw masumbong sa Tulfo, sa bitag. Ako wala akong personal na galit sa inyo. Sa halip nga sinasabi ko, mga iniidolo ko kayo eh. Pero sa ganitong nangyayari, ano bang masamang nangyari sa hearing? Na naganap? Iyon ang gusto ng taong bayan na marinig natin ng iba pang panig ng 18 Marines. Nila Gutesa at Saldico at yung iba pang mga testigo mapatungkol dito sa flood control scam. Tapos ngayon nagagalit kayo dahil dahil nadama yung pangalan nyo. Kung hindi naman totoo yan, bakit gigil na gigil kayo? Kung hindi pala totoo yan, may Korte Suprema tayo, gumagalaw naman yung justice system sa Pilipinas, magsampa kayo ng kaso laban sa 18 Marines at sa iba pang testigo na magtuturo sa inyo. Senador kayo, dapat alam niyo yan. 'Di ba? Bakit parang ang ginagawa nyo ngayon, tinututulan nyo yung hearing at may parang gusto nyong ipamukha sa amin na huwag makalabas yung iba pang mga dapat naming malaman. Diyan kami nagtataka ng gusto. 'Di ba? Diyan kami na napapaisip na matindi ang nangyayaring galawan nyo. Kung hindi pala totoo yung sinasabi na 18 Marines, kasuhan nyo. Ganun kadali. Senador kayo, hindi nyo alam yan. Ako nga ang vlogger lang, alam ko. Halimbawa, yung 18 Marines, tinuro ako. Hindi totoo yun. Kakasuhan ko siya. 'Di ba? Yung iba nga dyan, kahit totoo, nagsasampat pa ng kaso eh. Ganun kadali lang yun. Bakit may mga ganito kang sinasabi na kesyo pag itinuloy ang isa pang hearing or kapag meron pa daw nangyaring hiringan ay aarestuhin niya, ipapaaresto niya ang mga senador na ito, diba? So ganyan, so madaling salita nagbabanta etong si Erwin Tulfo.
Ngayon, ang masasabi ko nga dyan, kagatin nyo. Senator Alan Peter Cayetano, Senate President. Marcoleta, Senator Robin Padilla, sa magkapatid na Bilyar, Bongo, sa iba pang mga kay Legarda, kagatin nyo. Sen Pia Cayetano, kagatin nyo po. Huwag po kayong matakot dyan sa pinagsasabi ni Erwin Tulfo. Mas maganda nga ho yan na ipakita niya sa inyo kung gaano sila ka-violente para lang mapagtakpan nila yung kanilang mga amo. 'Di ba? Mas maganda yan. Mas maganda yung ganyan. 'Di ba? Kung halimbawa si Rodante Marcoleta, si Senator Robin, ang damputin nila or arestuhin, mas maganda. Para yung mga kapatid nating mga Muslim buwaba na rito sa Luzon at tapusin na itong paghihirap ng Pilipinas. Ganon din ang Iglesia ni Cristo na isa sa mga malaking tawag dito, relihiyon sa bansa natin na ilang beses nang binastos ng Administrasyong Marcos. Diba? So gawin nyo. Palagan nyo. Senator Alan Peter Cayetano, palagan nyo kung ano yung hamon ni Erwin Tulfo. Yun nga, mga banateros. May napanaginipan ako. Ito mahirap pag nagtutulog ako Ang dami kong napapanaginipan Nanaginip lamang ako na yung mga kapatid nating mga Muslim, mga kapatid, at may dalawang relihiyon at kapatid nating mga Muslim na nagpaplano or naghahanda na kalampagin ang dapat kalampagin at sandukin or tawag dun, kayasin yung mga dapat kayasin. Ito ay panaginip lamang dahil talagang merong mangyayari daw siguro. Dahil siguro, kung totoo man kung magkakatotoo man, kaso hindi naman nagkakatotoo panaginip, di ba? Dahil may mangyayaring matinding, kung mas matindi yung kay Senator Bato, mas matindi yung nakaraang hearing na nagulo, may mangyayaring mas matindi pang gulo sa Senado. Yun yung pinaghahandaan ng dalawang relihiyon sa Pilipinas at ang mga kapatid nating Muslim. So rin naman din, no? Relihiyon din naman ng mga Muslim. So sino kaya tong dalawang relihiyon na to? Dalawang relihiyon na pinakamalalaking relihiyon sa Pilipinas ay naghahanda at may pinaplano. Kasi nga dahil nga siguro dito sa mga banta katulad yan, nagbanta si Erwin Tulfo na aarestuhin niya daw ang mga senador pag nagpahiring pa, kapal ng mukha, di ba? Ngayon, sumagot din dyan si Senator Robin Padilla. At ang sagot ni Senator Robin Padilla, ba't kapag gagamit ng OSA, gawin mo na. Diba? Uy, magandang laban to. Tulfo versus Robin. Diba? Parang ano lang to. Batman. Batman versus ano ba yun yung palabas sa GMA dati, yung may pakpak sila, Mulawin. Diba? Batman versus Mulawin, hindi Batman versus Robin Batman versus Mulawin to. Isang legit at isang pirated or fake news or fake. Tangina, lakas ng loob ng kampo nila Tulfo na sila na nga yung fake. Sila na nga yung fake, sila na yung gumawa ng katarantaduhan, sila pa may ganang magalit ngayon. Dahil nga una-una natatakot sila naman yung silipin. Sa totoo, naiintindihan ko din yung ibang mga senador Intindihin natin yung ibang mga senador, yung mga senador ni BBM. Kasi nga, kapag hindi nila sinunod ang kagustuhan ni BBM, yari sila. Yari sila.
At maaaring makulong din sila kagaya nila Senator Jinggoy Estrada, former Senator Revilla, 'di ba? At etong si tawag dito, etong si Senator Bato de la Rosa na pinaghahanap nila ngayon. So pwedeng mangyari kasi sa kanila yan. Kaya ngayon, etong mga to, todo kapit sa or todo himod sa tumbong ni BBM para hindi sila makulong at hindi sila paginitan. Kasi uso naman ngayon eh. Ultimong kami ng mga vlogger, may mga kaso, di ba? Wala pala akong kaso, sila lang. No? Ultimo yung mga vlogger ngayon, pinag-iinitan. Ang liliit ng mga tao niyan, di ba? Mga mabababang, mga ordinaryong Pilipino lang yan, pero kung walang nyaay nor gipitin nila, wagas, di ba? What if pa sa mga to? So, talagang grabe. Sige lang. Oo, dagdagan nyo lang ng dagdagan yung kaso nyo. Yan nga, may narinig ako dati na isang lawyer na nagsabi na, hayaan lang natin sila. Ayun pala, hindi pala lawyer, kundi si Mayor Baste. Sabi ni Mayor Baste, di ba? Hayaan mo lang sila. Sige lang. Lang nila, ituloy lang nila yung paglabag nila sa batas. Sisingilin at sisingilin din naman sila niyan bandang huli. Totoo naman yun. Totoo yun na sige lang, magano lang kayo. Lumabag lang kayo sa batas. Tawag dito, huwag nyo sundin yung konstitusyon. Sige lang. At balang araw naman maniningil din naman kami dyan. Hindi naman habang buhay. Sabihin na natin, sige, matuloy ang extended 3 years CONAS ni Marcos Jr. Sige, sabihin na natin matuloy yun. Okay. Kung tayo na habang buhay ba? Kayo dyan? Hindi. Darating din yung araw, sakali man na kung buhay pa kami nun, darating din yung araw na sisingilin kayo niyan sa lahat ng pinaggagawa nyo. Ako naniniwala ako dyan na hindi pang habang buhay ang nyo. Hindi pang habang buhay ang kapangyarihan nyo. Kaya sige lang. Tuloy niya lang yung mga katarantaduan na ginagawa niyo sa Malacanang at sa gobyerno at sa taong bayan. Sisingilin din namin kay bandang uli. Uy, grabe no? Ang tapang. Siyempre, oo. Baka idol yan. Idol Erwin Tulfo noon. Ngayon, basura na. Oo. Ang lakas ng loob nila. Kapag may nangyaring hearing daw ulit, ipapa-aresto na ni Senator Erwin Tulfo, sila Cayetano. Yung mga senador. Wala daw siyang pakialam kung dating Senate President. Wala daw siyang pakialam kung dating House Speaker. Bakit kulang? Dapat sinabi mo na rin wala ka ding pakialam kahit yung presidente na mismo ang tinuturong mastermind sa hearing. Kaya pilit mong hinahadlangan. Diba? Dapat ganun Ito naman to, kinulangan mo pa. Sisip-sip ka na lang, di mo pa sinagad. Di ba? Anak ng timang naman talaga. Yung pag-appoint nyo or yung paglagay nyo kay Win Gatchalian sa pagiging acting Senate President, paulit-ulit natin sabihin, illegal yun. Di ba? Tapos kayo na mga fake, yung magaganap na fake hearing sa inyo, yun ang gusto nyong matuloy. Yung legit hearing na ginagawa nila Cayetano, Marcoleta at ng iba pa, tinututulan nyo kasi nga nadidiin si Amo. Ang galing obvious na obvious tutang-tuta Hindi lang pala Soto ang may salitang ang tuta. No, hindi lang tuta, Soto, gano'n. Kundi Tulfo, tuta, pwede na rin pala. Total, nagsisimula kayo sa letter T, pare-parehas. Ba't kaya yung may mga letter T, talagang ginampanan nila kung gaano sila katanga, no? Sipin nyo Trillanes, Torre, Tulfo, Tito. Ang galing ni Marcos sa pagsama-sama mo sila lahat. Pero sige, go lang. Senator Rapi Tulfo, ituloy mo lang. Arestuhin mo lang sila Cayetano. Arestuhin mo sila Robin, si Marcoleta. Alam mo,
isa kang bakla pag hindi mo tinupad yung ano mo, yung sinabi mo na aarestuhin mo sila pag may hearing na ginawa. Alam nyo kung bakit ko gusto na ituloy ni Erwin Tulfo yung plano niya? Para magising na yung mga tiga Mindanao at Iglesia ni Cristo. No? Kapag inaresto niya ni Erwin Tulfo, pag pinaaresto niya si Marcoleta, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo dyan. Pag pinaaresto niya si Robin Padilla, hindi papayag ang mga kapatid nating Muslim dyan. Kapag inaresto si Cayetano, hindi rin papayag ang mga Pilipino dyan. Kaya ako sa iyo nananawagan, Senator Erwin Tulfo, ituloy nyo ang pag-aresto sa mga senador para magkaalaman na. Gusto ko rin mangyari yon. Gipitin mo sila, sige. Ha? Buhayin mo yung galit ng Luzon, Visayas at Mindanao. Baka malay mo, Erwin Tulfo, ikaw na ang magiging dahilan para magsama-sama ang taong bayan at patalsikin kayong mga hinayupak dyan sa mga pwesto nyo. Baka sakali, baka ikaw na yung magiging hero. Baka ikaw na yung magiging hero ng bayan. Baka dahil dyan sa katapangan mong wala sa ayos, dyan magbugso or magsimula ang galit ng taong bayan. Baka dahil sa'yo, dahil sa gagawin mong katarantaduhan sa kapwa mo senador, baka dyan na magsimula yung tinatawag nating people's power. Ha? Sige lang. Oo, sige. Paresto mo si Marcoleta? Sige lang. Hindi papabayaan ng Iglesia ni Cristo yan. Arestoy mo, Robin Padilla. Puta na. Tingnan lang natin. Go lang. Go. Sige. Alam nyo mga kababayan, yung mga sinasabi ng yung kampo or yung mga senador ni BBM, hayaan nyo lang sila. I-push pa natin na dagdagan ng dagdagan yung mga kasong kakaharapin nila sa 2028 pag napalitan na yung administrasyon, at i-push pa natin sila sa mga katarantaduhan na gusto nilang gawin para magising na yung taong bayan at mismong sila ang manghikayat or magbigay ng daan para magsama-sama ang bawat Pilipino at patalsikin kayo sa inyong mga pwesto. Kaya nananawagan ako kay Senator Erwin Tulfo at sa mga senador ni BBM, ituloy nyo yung mga gusto nyong panggigipit kaila Cayetano, kaila Marcoleta, kaila Robin Padilla. Ituloy nyo, arestuhin nyo sila, gipitin nyo, pahirapan nyo para magkaalaman tayo, di ba?